Imagine niyo mga lods ha, ang sobrang may baha, Luzon, Manila. Ang mga palpak na flood control, nasa Luzon, nasa Manila. Ang mga talamak na korupsyon, harap-harapan ha, nasa Manila. Pero ang iimbestigahan nila, Davao City. Ay, naka. Alam nyo, ang Davao City, yes, bumabaha doon, pero not entire Davao City. Yan yung pagkakamali ng iba kasi akala ng iba, bumabaha sa buong Davao City. Baha sa Davao City. Mali. Bumabaha, may ilang portion lang na mga lugar doon na bumabaha. Pero wag ka, iba sa Davao City kasi pag like for example, like banda dun sa Bahada, bumabaha konti, pero mga ilang oras lang, wala na ang baha. Kasi ganun ka-effective ang flood control sa Davao City. Imbestigahan nyo? Imbestigahan nyo. Mapapahiya kayo. Diyos ko, ang dami nyong pwedeng imbestigahan. Bakit sa Davao City kayo mag-iimbestiga? Mga kababayan, mali po yung sinasabi niya na Davao lamang po ang pinopokusan or pinupuntarya ng investigasyon. Mali po yung sinasabi niya na naandito lang po sa Manila ang baha, pero sa Davao po mag-iimbestiga. Mali po yun. Ang sabi po ng ating mga mambabatas, titignan din po nila ang Davao City. Dahil recently po, mga kababayan, kahit nung mga nagdaang taon, 2022, 2023, 2024, at kahit nung panahon po ni Duterte bilang Pangulo, ay bumabaha pa rin po sa Davao. After po na magbigay ang gobyerno or makakuha si Congressman Pulong ng 51 billion na sinasabing pondo daw para sa flood control at iba pang infrastructure project diyan po sa Davao City. Sa Davao City lang po ha, yung 51 billion. So, recently, ito na lang po ang pag-usapan natin. Recently po, ang dami pong nag-viral na mga footages, photos at videos po ng pagbaha po sa Davao City. Yung isa pong malala na napanood ko sa Mintal, Davao City po yata yon. Ito, ipapakita ko sa inyo. Ayan, meron pa pong isang motorista na naanod po ng baha. Sumama po. Nung natumba yung motor niya, napasama po siya sa pagkaanod sa baha. Pero thank God mga kababayan dahil nailigtas po yung mama. Nakaligtas na po siya ngayon. Pero ito pong mga ipinapakita ko po sa inyo, yan po ay mga larawan ng mga recent na pagbaha sa Davao City. Kahapon, nung isang araw. Nitong linggo lamang po, nitong nagdaang linggo. Yan po ay mga pagbaha sa Davao City. At lahat pong yan ay makikita nyo po sa platform po ng Sunstar Davao. Sila naman po yung nagbabalita dyan. So, ibig sabihin lang nito, may mga baha pa rin sa Davao kahit meron na silang nakuhang malaking pondo para sa flood control. Pero, uulitin ko mga kababayan, mali po yung sinasabi niya na Davao City lamang po ang pinopokusan. Dahil ang katotohanan po, inuna nga po dito sa Luzon. Kung makikita nyo naman po yung mga balita at nakita nyo na to for sure, si PBBM unang pumunta sa Bulacan, hindi po ba? Nakita naman po natin yan. At hanggang ngayon, iniimbestigahan ng Bulacan, hindi lamang po flood control. Meron din palang mga school building at hospital, di umano, na proyekto ang mga diskaya na hindi natapos. Hindi lamang sa Bulacan, if I'm not mistaken, sa Catanduanes din. Pwede nyo panoorin po dun sa latest episode ng KMJS patungkol po sa issue ng flood control. Dun nyo makikita yung mga sinasabing di umano'y mga proyekto ng diskaya na hindi natapos. Nakakaawa yung mga estudyante dun sa hindi natapos ng school building. At saka yung hospital sa Bulacan. Kung di po ako nagkakamali, no, panoorin nyo sa KMJS. Tapos sa Mindoro, dyan sa Manila, yan po ang inunang imbestigahan at pag-usapan, hindi po Davao City. Ngayon, dahil siguro nakita rin ng mga mababatas natin na bakit sa Davao City binabaha pa din. At hindi lang ngayon nung after pong makatanggap no, ng sum total, if I'm not mistaken, 51 billion para dyan sa flood control and infra project sa Davao City ni Congressman Pulong, bakit after nun, binabaha pa rin po ang Davao City. Yung sinasabi nito na mabilis humupa ang baha, hindi po totoo yun. Dahil mismong sa mga balita po sa Sunstar Davao, sa Davao City po,
umabot po ng mahigit 24 hours po ang pagbaha. No? Sa ganung kalaking volume ng tubig, hindi po yan basta-basta huhupa. And eto nga po, no? Yan, mga pumanaw dahil sa leptospirosis sa Davao City. Ibang date naman po ito, no? Pero pinapakita ko lang sa inyo na meron po talagang nangyayaring ganyan sa Davao City. So yung mga pinapakita ko po sa inyo mga footages, no? Mga screenshots po, yan po ay makikita nyo rin sa platform ng Sunstar Davao. Pinapakita po ang pagbaha na nangyari po sa iba't ibang lugar sa Davao City. So, isang malaking kalokohan at kasinungalingan ang sinasabi nito na gustong mag-focus sa Davao City, samantalang naandito daw po ang baha sa Manila. Hindi po totoo yan. Lahat po kailangan tignan, lahat kailangan imbestigahan. Kasi kung meron ka ng malaking pondo, 51 billion, pero binabaha pa din, kailangan i-check kung totoo bang may ginawang mga flood control projects at kung ito ba yung mga mabisa or substandard. Lahat po ng lugar sa Pilipinas, no? Kahit saan, dapat i-check at tignan. Huwag kayong masyadong defensive at masyadong overprotective, ano? Hindi naman perpekto yung mga iniidolo nyo, mga DDS. Ang daming ngang sabit Doon na lamang sa confidential fund, hindi po ba? Speaking of confidential fund, mga kababayan, pakinggan po natin ang sinabi nito ni Mr. Real Talker sa isang mambabatas po, no? Na may nasabi patungkol sa confidential fund ni Sara Duterte. Pakinggan po natin kung anong naging reaksyon niya at kung tama ba. Ito na po. Sos Mariosep, may bagong breed na naman tong mga demonyo na to. Tung NPA na to. Wow, congressman na. At kung sinong umasta. At kung ano-ano pinagsasabi. Sabi niya, hanggang ngayon, hindi pa rin nasasagot kung saan napupunta at nasaan ang confidential at intelligent funds ni Vice President Sara Duterte. Imagine niyo mga lods budget deliberation yan for 2026 ng OVP. Pero, confidential funds pa rin ang topic nitong kulot na to. Talagang pagkulot sa Ayun mga kababayan, una sa lahat, tama naman po ang sinabi ni Congressman na hanggang ngayon hindi pa rin naman nasasagot ni Sara Duterte ang confidential fund. Totoo naman. So anong gusto mong gawin, Mr. Real Talker? Talagang mabubusisi yan at mapapag-usapan patungkol kasi sa budget ang hearing. Budget na hinihingi ni Sara Duterte para sa OBP. Hindi mo matatanggal na tanungin ng mga mababatas or masabi yan, ma-mention. Dahil unang-una, yan po yung reason kung bakit nasampahan siya ng impeachment complaint na hanggang ngayon hindi niya hinaharap kasi nga po na napawalang bisa ng Supreme Court, unconstitutional daw, pero tuloy yan sa 2026, no? So, hindi naman nasagot ni Sara Duterte ang lahat ng katanungan patungkol sa confidential fund. So, magtataka ka pa ba kung bakit may mga tao at mambabatas na magtatanong or magme-mention na hindi naman talaga nasagot ni Sara Duterte ang mga issue niya patungkol sa confidential fund considering na budget hearing yan. Reluctant nga siyang umattend sa kanyang sariling budget hearing. Pondo ito ng mga Pilipino ng taong bayan na hahawakan niya. Kung yung mga tao nabitin na malaman yung totoo sa pag-handle niya ng confidential fund, tapos ngayon, humihingi na naman siya ng budget, anong sa palagay mong iisipin ng mga tao? Pambihira naman. Hindi pa nga natin alam kung maayos ba or tama ba or kung hindi napunta sa katiwalian ang confidential fund. Ngayon, hihingi na naman ng budget pero sinasabi reluctant daw umattend ng budget hearing. Itong taong ito, siguro na-offend siya dahil sa sinabi ni Congressman patungkol sa confidential fund ni Sara Duterte na totoo naman. Anong ginawa po niya? Ni-red tag po niya. Ni-red tag, walang habas. Ni-red tag po. Pambihira, yan po yung ginagawa nila. Pag yung mga tao na nagsasalita against sa mga poon nila, idol nila, ire-red tag. Mali po yun mga kababayan. Sa totoo lang,
yung mga progresibong grupo sa Congress, mas matino pa yan at mas magagaling kumpara sa Duterte Youth Party List nila. Dahil mas marami silang batas, yung mga progressive groups, party list, Kabataan, Akbayan, Gabriela, mas marami silang batas na ginawa na napapakinabangan ng mga kabataan, senior citizens, kababaihan, guro, mga Pilipino, basically. Mas marami silang na iambag na batas na napapakinabangan ng mga Pilipino ngayon kumpara sa Duterte Youth Party List ng mga DDS na wala naman po tayong napakinabangan. Kaya nga buti na lang na disqualify yung Duterte Youth Party List na yan na ang layunin lang naman, in my opinion, and respect my opinion, is maghasik ng propaganda para i-promote ang Duterte at protektahan ang mga Duterte. Yun po kasi yung nakita ko Masisisi niyo po ba ako? Sa mga hearing, a-attend kapag Duterte po ang nakasalang. Bakit umattend? Para depensahan ng mga Duterte. Magpapakalat ng kung ano-anong statement para i-promote ang Duterte, para pabagsakin ang mga kalaban ng mga Duterte. Hindi sila maka-Pilipino, maka-Duterte lamang po. Kaya ko po nasabi na in my opinion, para naghahasik lang kayo ng propaganda at pagpopromote para sa mga Duterte. At hindi talaga kayo nakakatulong sa mga Pilipino. Kaya sabi ko, deserve nyo na ma-disqualified at makapasok ang Gabriela. Sa totoo lang, kahit tignan natin ang records, yung progressive groups and party list, mas maraming nagawa kumpara sa Duterte Youth Party List. Kahit po si Panelo, nakaalyado nila, si Salvador Panelo, hindi gusto ang Duterte Youth Party List. Sa pagkakaunawa ko dun sa interview ni Panelo, pwede nyo hanapin yon. Ang sabi niya, parang ginamit lang yung pangalang Duterte. And sa pagkakaunawa ko, may mga burden din, may mga bagahe din ang mga tao sa loob ng Duterte Youth Party List. So kahit siya mismo walang tiwala at hindi niya gusto ang Duterte Youth Party List. Gusto lang ng mga DDS. Pero hindi ibig sabihin na maraming may gusto, tama na at nararapat na, mga kababayan. Kaya siguro ang taong ito offend kay Congressman Sara Ilago dahil, if I'm not mistaken, Gabriela, si Congressman Ilago. At sila yung nakapasok para palitan ang Duterte Youth Party List. So yan po yung gawain nila, man-red tag, siraan, magkalat ng fake news laban sa mga kalaban ng mga Duterte at depensahan, ipagtanggol ang mga Duterte. Hindi po sila maka-Pilipino, mga kababayan. Dumating na nga sila sa point na mas mamatimisin nilang maging probinsya tayo ng China or mapahiwalay ang Mindanao sa Pilipinas para lamang sundin ang gusto ng mga idol at poon nila. Ganun po sila ka-tinde. Ganun po sila kalala, mga kababayan. Share ko lang po, total naman siya din yung nag-share nito. Sa isa sa mga content niya, inamin niya na meron siyang karamdaman. Kaya po siya nangayayat na mayat. Meron po siyang karamdaman. Hindi ko na lang po sasabihin kung anong karamdaman niya. Pwede niyong tignan sa content niya. Ang pagkakaunawa ko dun sa sinabi niyang karamdaman niya, kapag ito napabayaan, it may lead to, sa pag-research ko, it may lead to a certain cancer, no? So, kayo na po ang bahalang manood ng content niya. Siya naman nag-share niyan, isinapubliko niya. Ako, binabahagi ko lang naman sa inyo dahil gusto kong sabihin, Mr. Real Talker, Lods Chinito. Gusto kong sabihin sa iyo na inakala ko na after mong ma-diagnose ng sakit na yon, hindi po basta-basta yung sakit na yon, ang mahal po nun, ang mahal ng magpa-check noon, magpa-diagnose ng ganung uri ng sakit, pang mayaman po. Ang sa akin lang, after mong ma-diagnose ng ganung sakit, bakit bumalik ka pa rin sa dating gawin mo? Nakita ko yung content mo kung paano mo siraan si Senator Kiko Pangilinan. Sinabi mo dun sa isa mong content na yung proposal ni Senator Kiko Pangilinan na libreng almusal ay para sa mga Pilipino, na para ba itong ayuda, parang pinapalabas mo na tinuturo ang maging tamad ang mga Pilipino. Mali yung sinabi mo, mali yung ibinahagi mo, fake news. Yung proposal ni Senator Kiko Pangilinan ay para lamang sa mga bata, sa elementarya, hindi sa lahat ng mga Pilipino. So, hindi nito tinuturo ang maging tamad ang mga Pilipino dahil makaka-receive sila ng libreng almusal. Hindi tayo kasama doon. Para lamang sa mga batang nag-aaral sa elementary yun.
Pero binibigyan ko kayo ng halimbawa ng ginagawa niya after niyang ma-diagnose ang sakit na inamin niya. Hindi pa rin siya nagbago. After niyang gawin ang mga ginawa niya kay Senator Trillanes, Senator De Lima, Senator Rizzo Ontiveros, Mayor Leni Robredo, kay PBBM, kay FL, kung makatawag kayo ng Ngagba, Lisa Tanas, Paul Boronic, lahat na lang ng salita sa libro ginamit niya para manlait. Pero, ayan na, na-diagnose ka na ng sakit, nag-manifest or nag-reflect na ito sa health mo, sa katawan mo. Pero nagbago ka ba? Kung titignan nyo yung mga content niya after nung aminin niya yung kanyang diagnosis, balik sa dating gawi, mga kababayan. Nang re-red tag pa at nagkakalat ng maling impormasyon. Yung isa nga po sa nakita ko, yung maling impormasyon na sinabi niya patungkol sa proposal ni Senator Kiko Pangilinan na libreng almusal sa mga batang nag-aaral sa elementarya. Pero ito, pinalabas na ayuda or para sa mga Pilipino na sabi sa pagkakaunawa ko sa sinabi niya, tinuturo ang maging tamad ng mga Pilipino dahil bibigyan ng libreng almusal. Saan ka naman nakakita ng ganun? Parang 'di ba, sino naman grabe no? Hindi niya inintindi yung balita para po sa mga batang nag-aaral 'yon sa elementarya at kahit sa ibang bansa may ganyan, libreng pagkain sa mga mag-aaral. Hindi po para sa mga pamilya o sa mga matatanda. Pero the way he presented it sa mga audience niya is para po sa mga Pilipino. Kaya po syempre, papalabasin na tinuturo ang maging tamad ng mga Pilipino. Pero mali. Para sa mga bata po yan sa elementarya, yung libreng almusal. So, ganun po yan. Balik sa dating gawi. Kahit pa meron na po siyang nararamdaman. Anyway, hindi naman po natin siya dinadown. At ginagamit yung kanyang karamdaman or nangyari sa kanyang health. Pero ang point ko lang dito is, siguro, ano na yun parang pagkalabit na sa'yo ng Panginoon na baka naman pwedeng maghinay-hinay ka sa pagpapakalat ng fake news, sa pang red tag at pang mamaliit sa presidente, pangungutya at panlalait. Baguhin mo na yung style mo. Ang dami nyo nang nakarma, ang dami nyo nang napahamak, ang dami nyo nang naging miserable. Yung iba nga na demanda, pinagbayad pa ng 2 million. Yung iba nategi na, yung iba nakulong, yung iba nagkasakit. Hindi kayo kinakampihan ng nature at ng Panginoon in my opinion. Dahil grabe ang ginawa nyo sa Pilipinas. Grabe ang ginawa nyo pag-divide sa mga Pilipino. Come to think of it mga kababayan. Nung hindi pa po nananalo si Duterte noong 2016, nung time ni Pinoy, lahat ng Pilipino magkakampi laban po sa gobyerno. Kapag palpak, sablay ang gobyerno, lahat ng Pilipino galit. Nagbabatikos, wala pong nagtatanggol, walang nagtanggol kay Pinoy noon. Pero nung pumasok na si Duterte, na-divide na tayo. Nagkaroon na ng kulay ulit. Wala nang dilaw, wala nang pula noon Noong time ni Pinoy, wala nang Marcos, wala nang Aquino. Lahat, government and the Filipino people. Pero nung naging Pangulo si Duterte, nagkaroon ng DDS, nagkaroon ng diehard, nagkaroon ng dilawan, silang nagbansag sa mga hindi nila kapanalig. Binansagan nilang dilawan. And then, ngayon, nagkaroon na tayo ng division. Kakamping, loyalist, DDS. Kaya ako po, pinopromote ko na kung ayaw ng mga DDS, kung gusto nila isolated sila, tayong mga kakamping at loyalist magsama-sama bilang mga Pilipino. Dahil, bakit tayo nagkaganito? Uulitin ko po, noong time ni Pinoy, wala po tayong division. Magkakakampi ang mga Pilipino na bumabatikos sa gobyerno kapag palpak or sablay ang gobyerno. At wala po nagtatanggol kay Pinoy noon. Pero nung pumasok na si Duterte, nagkaroon ng tagapagtanggol. Nagkaroon ng mga, in my opinion, troll, propagandista, vloggers. Hanggang ngayon, nagkaganito na tayo. Kaya sana magkaisa tayo. Kung ayaw ng mga DDS, tayo na lamang po mga kakamping at mga loyalist. Tawagin po ulit natin ang mga sarili natin na mga Pilipino. Para po sa bansa, para po sa kapwa natin Pilipino. Yun lamang mga kababayan. Sana po
natututo tayo. Natututo tayo sa mga nangyayari sa bansa natin. At sana po, yung natutunan natin ay positibo na magagamit natin para tulungan natin ang ating gobyerno, ang ating bansa na maging maunlad nang sa ganon guminhawa na po ang buhay nating mga Pilipino. Maraming pong salamat sa panonood.